is no proven societal benefit itong AKAP at AIX. Maghanap po kayo ng kahit isang tao na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa AIX at AKAP. Wala ho. Sa bagong programa po ng Isiminay na sukatan, ito po ay ang format ng debate ng mga senatorial candidates. At isa po sa nakakuha ng napakaraming may gusto, kumbaga, mas patok po ang kanyang mga sagot, straight to the point, ay si Atty. Vic Rodriguez. Nagpapatunay lang na talagang mas matalino, mas magaling po itong si Atty. Vic Rodriguez. At syempre, no, yung kasama niyang dalawa ay magaling din naman. Kagaya po ni Atty. Jimmy Budok, syempre iboboto natin yan dahil yan po ay miyembro ng PDP. At si Colonel Crupen na isang independent candidates din po. Pero gaya ng sabi ko, si Atty. Vic Rodriguez ang nakakuha ng mas maraming nagkagusto sa kanya o yung nagpusuan ang kanyang mga sagot. Patungkol dyan, mga kababayan po natin sa pakinggan natin at panoorin. Dahil iba't ibang katanungan na galing po sa social media influencer, ordinaryong tao o sa mga media din po, no, ay sinagot po nila at ito po yung mga iba't ibang isyong panlipunan, lalo na pagdating po sa ayuda, pagdating po sa panggigipit ng Quadcom, at pati na rin po yung maiskandalong budget sa taong 2025. Tara, panoorin natin. At ng mga naghahangad na maging senador, wala po ni isang study o pagsasaliksik saan man sa mundo ang nagsasabi na ang ayuda ay siyang solusyon ng kahirapan ng isang bayan. Ngunit ang administrasyon na ito ay parang ginagawa na nilang standard operating procedure at normal na ang pamimigay ng bilyon-bilyong ayuda na wala man lang ni isang kwalifikasyon kung bakit mabibigyan yung isang benepisyaryo at ano ang naidudulot dito. Walang metrics at walang sukatan kung ito ba ay epektibo. Ano po ang inyong gagawin sa mga ayuda programs ng gobyernong ito tulad ng AKAP, AIX at saka TUPAD at MAIF? Ang unang sasagot ay si Colonel Ariel Corbin. Muli po, 2 minuto po para sa inyong kasagutan, Colonel. Ako naniniwala no na kung ang ayuda talaga ibinibigay sa bawat Pilipino, no? Kasi ano naman, gaya ng yung 4Ps na 'yan, napapakinabangan ng taong bayan. Yung iba dyan na mga ayuda, dapat tignan natin maigi kasi napansin natin ngayon na nagagamit lang din pang politika, no? Kasi yung nabibigyan ng mga ayuda, yung mga kaalyado nila. At kung ako talagang masusunod dyan pagdating na araw, mas maganda pa na bigyan natin ng livelihood, trabaho. Kasi tama talaga yung nasa Biblia, di ba? Don't give them fish, teach them how to fish. Yung ayuda, panandalian lang to na solusyon kung ang iniisip nila sa inflation na meron. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman lahat may nalalagtawan. May iba nakakatanggap, merong hindi. So, hindi pantay-pantay yung pagkakagamit nitong mga ayuda na to. Dapat, dahil taxpayers' money ito, dapat lahat tayo tumatanggap nito. Maraming salamat, Colonel. Susunod naman para sa kanyang 2 minuto ay si Atty. Jimmy Bondo. Sir. Ulit-ulit ko pong idinidiin na ang ayuda ay gamot. Ang gamot po, pag binigay sa may sakit, tama. Pero kapag walang sakit, nakaka-overdose. No? Ako po ay galing sa corporate social responsibility at yan po ang naging sa totoo specialty ko. Tagabigay po kami ng ayuda at ng relief goods. At inaral po namin maigi kung paano magdetermina kung sino ang dapat bigyan. Ang dami pong pag-aaral para lang malaman ang ayuda at kung paano ito hindi magbubunga sa mendicancy o magiging parang dependence o halos paglilimos. Nakita naman natin sa self-rated poverty ng mga Pilipino na sa kabila ng napakaraming ayuda, mahirap pa rin ang tingin ng Pilipino sa sarili niya. No? So kung tayo po ay pagpapatuloy ang overdose sa ayuda, anong resulta? Number 1, overdose katamaran. No? At number 2, babaliktad po ang values ng society. Bakit po? Dahil yung mga masisipag, iisipin nila, ba't pa ako nagsisipag?
binibigyan naman ng perang libre yung hindi nagsisipag. Pareho lang kami ng kinikita ng nakukuha sa gobyerno. So it reverses the values of society. Siguro ang pinaka dapat i-address natin tungkol sa ayuda ay yung nagiging patronage politics siya. Na buti sana kung ayuda pero dumadaan sa tamang proseso sa ahensya, o sige, pwede na rin, at least may nagbebenepisyo. Pero ang nagbebenepisyo, hindi yung binibigyan, kundi yung nagbibigay. Kaya dahil sa tatlong dahilan na to, napakasama po sa kaluluwa ng bayan natin ng ayuda. Sang-ayon ako sa ayuda kung ito ay gamot. No to overdose. Maraming salamat, Attorney Jimmy Bondok. At ang pinakauling sasagot ay si Attorney Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyo, Attorney Vic. Alam ho ninyo, kung ang pinag-uusapan nating ayuda ay yung AKAP at AIX, there is no proven societal benefit itong AKAP at AIX. Maghanap po kayo ng kahit isang tao na magbibigay patotoo na bumuti ang kanyang buhay o bumuti ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa AIX at AKAP. Wala ho. And ito ay naging economic policy na ng Marcos administration. Wrong public investment, wrong public spending. Hindi po dapat ituloy ito. Iba po ito doon sa tinatawag nating conditional cash transfer. Nabanggit kanina ni Colonel Ariel, iba po yung 4Ps. At least yung 4Ps, merong batayan, may sukatan. Ano po yan? Dapat yung mga anak ng beneficiary ay manatili sa eskwelahan. Dapat yan ay nagpapatingin at nagpapabakuna yung mga bata, at yung ina, yung mga kinakailangan ng periodic na vaccination. Subalit yung AKAP at AIX, wala pong dulot ito. Ang tawag nga ho pala rito, sabi ng aking kaibigan, ang tawag ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan sa AKAP ay ang kakapal ng kanilang pitaka. Kaya po AKAP. Kaya hindi ito dapat magpatuloy because again, this is wrong public investment and there is no proven societal benefit dulot ng AKAP at AIX. Ginagawa lamang targeted approach po ito eh. Ang dapat natin bigyan ng ayuda, yung mga nagbabanat ng boto, why not consider giving an income tax holiday sa mga middle class kahit 1 buwan or 2 buwan, at hindi naman pwedeng sabihin it will result in loss of revenue sa gobyerno sapagkat ganun din naman ang nangyayari sa AKAP at ayuda. Pinamimigay ng walang direksyon ang perang nagmumula sa buwis ng mga manggagawa. Alright, maraming salamat mga Ginoo sa issue po ng ayuda. Narito naman ang Yun, napakaganda po yung mga sagot po nila. Gaya ng sinasabi natin, mga kababayan po natin, no? Lahat po ang sagot ay tama. So, para nga po kay Colonel Ruben, dapat pantay-pantay ang pamimigay ng ayuda, walang halong pamumulitika. At kay Atty. Jimmy Bundok naman, ito ay gamot, ngunit hindi dapat gawing overdose. At para po kay Atty. Vic Rodriguez, no, ang ayudang ito ay wala naman talagang magandang naidudulot na benepisyo para po sa ating society. At tama nga, dahil kung pagsamasamahin po natin, hindi pantay-pantay, ito po ay pansamantala lamang, ngunit inaabuso po ng ilang politiko dahil sila po ang nakikinapang, no? Sila po yung kumakapal ang kanilang pitaka dahil po sa pamumudmud ng ayuda. Dahil kaunti lang naman talaga yun na pupunta sa taong bayan. At ito po ay parang nagiging utang na rin ng loob ng mga Pilipino sa mga politikong ito na namumudmud ng ayuda. Which is kung tutuusin, hindi naman natin dapat isipin na ito po ay utang na loob. Dahil hindi naman pera nila yan. Obviously, yan po ay pera ng taong bayan. At kaugnay dyan, no, may mga ibang katanungan pa at ibang clarification ng mga isyu ng bayan. Nasagutin ng mga senatorial aspirant po natin na humarap sa sukatan. Saludo po tayo sa Isiminay. Napakaganda po ang inyong programang ito. Iba sa lahat. Ayos. ikalawang katanungan o issue mula kay Professor Ana Malinduguy. Si Professor Ana po ay may PhD sa Economics, candidate sa Institute of South Cooperation and Development sa Peking University sa China. Isa rin siya sa mga kolumnista sa The Manila Times at Vice President ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Professor Ana Malinduguy, ano po ang iyong katanungan? Ladies and gentlemen, friends and colleagues, my name is Ana Malinduguy and I have a question for our senatoriables. In recent years, concerns about the alleged weaponization of Congress by the current Marcos administration have intensified in the Philippines. The principle of conducting legislative inquiries in aid of legislation is intended to empower Congress to gather information necessary for crafting laws and addressing public concerns. However, this authority has increasingly been perceived as a tool for political persecution rather than genuine legislative work.
Critics point to specific examples such as the activities of the Quad Committee in the House of Representatives and Senate hearings, which allegedly appear to prioritize targeting administration critics and opposition figures. Instead of focusing on addressing systemic issues or advancing meaningful legislation, these inquiries are allegedly often used as mechanism of public shaming, political persecution, harassment, retaliation, and intimidation. Such practices undermine the principles of check and balances in a democratic government, erode the credibility of Congress, and highlight the urgent need for safeguards to ensure that legislative power is exercised responsibly and not weaponized as an instrument of political vendetta. In this regard, how can Congress establish safeguards to prevent the misuse of its legislative power, ensuring that inquiries conducted in aid of legislation are not weaponized as tools for political persecution, particularly against critics of the administration? What reforms or mechanism can be introduced to uphold this proceeding's integrity and legislative purpose? Many thanks. Maraming salamat po kay Professor Ana Malinduguy. Ang sasagot po sa maanghang na katanungan ni Professor ay si Attorney Jimmy Bondoc. Kayo po muna, sir, 2 minutes. Ang isa po sa mga una niyong maririnig sa law school ay yung qui custodiet ipsos custodes. Who will police the police? No? Kung iisipin nyo maigi, napakadali sana na gawing patas ng inquiries in aid of legislation dahil meron namang batayan kung ano ang tama at mali na inquiry in aid of legislation. Pero sino ang magpapatupad? Paano kung lumalagpas sila at nababiolate nila yung persons appearing in or affected by such inquiries? Kung mababasa po natin ng konstitusyon, alam naman natin na i-impeach ang presidente, ang vice president, ang ombudsman, blah blah blah. No? Pero yung congressman, paano po ba tinatanggal? Paano ba siya napapunish? Sila lang po ang pwede magpunish sa isa't isa. Hindi mo pwede ipa-recall. Hindi mo pwede pa-impeach pag may ginagawang masama. So, paano po? Ito po very controversial. Katulad ng sinabi ko kanina, ako po ay naniniwala sa separation ng 3 branches of government. Pero, kung meron pong grave abuse of discretion ang mga congressman, ako po ay naniniwala na tama po that there are broad enough powers sa judiciary natin para sila ay makialam na at tingnan kung may na-violate na mga rights ng mga persons appearing in or affected by such inquiries. Halimbawa po, sa korte meron tayong mga rules of court. Dapat po ina-apply na yan sa mga hearings kapag nagiging medyo accusatory na yung mga proceedings. Pero ang problema, habang palalim ng palalim at padiin ng padiin yung mga tanong sa ating mga witnesses na kung minsan resource person lang, nahuhubaran sila ng karapatan at hindi man lang sila pwedeng ma-represent ng kanilang lawyer. In those instances, naniniwala po ako na pwede nang makialam ang Korte Suprema dyan. Maraming salamat, Attorney Jimmy. Napapanahon itong katanungan na ito. Kaya bibigyan natin ng pagkakataon si Attorney Vic Rodriguez. 2 minuto po para sa inyo. Again, ang aking laging basihan ay ang ating saligang batas. Kapangyarihan ng Kongreso na magsagawa ng investigation in aid of legislation. Subalit malinaw po iyan sa ating saligang batas. Hindi investigation in furtherance of political persecution. Mali yung nangyayari ngayon sa Kongreso sapagkat hindi nila kinikilala, hindi nila tinataguyod, hindi nila rinerespeto ang ating saligang batas. Ano po ang aking batayan? Nakita natin na palagi ang linalabag yung Article 3, Section 1, that no person shall be deprived of life, of liberty. Madaming nakukulong dyan dahil lamang sa contempt. And itong isang huling nakakulong pa rin dyan, si Colonel Hector Grijaldo, siya po ay nakulong dahil sa contempt. Alam mo ninyo ang contempt, hindi naman talaga kaparusahang kriminal. Buti pa nga sa korte, kapag ikay kinasuhan, kahit murder, whenever the evidence of guilt is not that strong, pwede kang magpiyansa. Dito sa Kongreso, kahit contempt, lalabas ka lamang kung maganda gising nang nagpakulong sa'yo. Yung tao doon nagpasko, doon nag-New Year, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Pangalawa, ginagamit nila yung contempt powers bilang isang tool to harass or intimidate or takutin yung kanilang mga resource person. Labag din po sa ating saligang batas yan. At higit sa lahat, yung tinatawag po nating Article 3, Section 17, yung right against self-incrimination. Kung kayo po ay inimbitahan bilang resource person at dahan-dahan nagiging adversarial na po yung investigation, hindi na in aid of legislation, at any moment,
pwede nyo pong i-invoke yung right against self-incrimination at yan po ay hindi kailanman pwedeng ipagkait kahit pa ng Kongreso. Thank you, Attorney Vic. Yun, napakagandang sagot po ng lahat mga kababayan po natin. At syempre, ulitin ko po mga kababayan po natin, walang mali po sa kanilang sagot. Lahat po ay tama. At kitang-kita naman po mga kababayan po natin kung paano po mga abuso yung nasa Congress ngayon. At sabi nga po ni Congressman Marcolita, ngayon lang daw po ito nangyayari, no? Sa 19th Congress, kung paano po pang contempt ang mga ito, paano po nila, no, ginagamit ng sobra-sobra mapang-abuso ang kanilang power of contempt. At nakita natin yan kay Colonel Grijaldo. Dahil si Colonel Grijaldo po ay sinabi lang katotohanan na kung saan siya po ay tinuruan at kung ano po ang kanyang sasabihin para ilaglag itong si PRRD. Ngunit dahil nabisto po sila, no, at nilabas pa nila ang isang CCTV na sabihin na nagsisinungaling po itong si Colonel Grijaldo. Pero doon sa CCTV, obvious po na sila ang nagsisinungaling. Dahil bakit mo kailangan kausapin ng resource person sa pribadong kwarto, no? At bibigyan mo ng script. Kahit sinasabihin nila na hindi yon ang kanilang pakay, hindi yon ang kanilang gusto. Dahil nakita na nga po sa TV na totoo ang sinasabi ni Colonel Grijaldo at hindi po siya nagsisinungaling nung sabihin niya na pinuntahan siya nitong si Fernandez at the same time itong si Abante. So dahil nabisto po sila nung kanilang ginawa, no? Pinakulong nila, binigyan nila ng panibagong contempt order itong si Colonel Grijaldo. Pero ganun pa man mga kababayan po natin, hindi po nila natinag at napatras itong si Colonel Grijaldo dahil nanindigan po siya sa katotohanan. So sa huling part ng katanungan na ito mga kababayan po natin, sige, pakinggan natin ang sagot ng kanyang mista, no? Yung kapwa niya pong PMayor na si Colonel Quirobin. Kasi parehas lang Colonel, di ba? Colonel Grado, ito Colonel Quirobin. Tingnan natin kung ano ang kanyang komento sa maling ginagawa ng Quadcom or ng Kongreso ngayon para abusuhin ang kanilang kapangyarihan na may contempt of power. Si Colonel Ariel Quirobin naman, sir, lalo pat ang napuruhan po ng contempt order ng Quadcom ay produkto po ng PMA at ng PNPA. Sir. Well, alam ninyo, no, at napapanood natin lahat, meron talaga silang kapangyarihan, no? Hearing in aid of legislation. Alam ninyo, isa lang naman ang naobserbahan ko sa mga lawyers, yung binabanggit nila sa akin, simple lang. Alam mo, kailangan talaga ng turuan natin. Yung pagkabata pa lang, para pagdating nila na maging senador sila, mambabata sila, meron silang good manners and right conduct. Kasi yan ang nakikita natin na kulang, no? Mababastusan ka sa mga katanungan na kung minsan, total na, naaabuso, no? So yun lang ang naobserbahan ko na dapat talaga igalang naman nila yung mga inimbita nila na mga resource person doon kasi that is in aid of legislation. Hindi naman dapat pala in aid of political persecution. Tama ho yun, no? Dapat igalang nila yung mga naandyan na mga resource person sila. Thank you, Colonel. Ito po. Yun, napakaganda rin po yung sagot ni Colonel Quirobin. Pero gaya na sinasabi ko, yung sagot po ni Attorney Vic Rodriguez ang nangunguna at nagugustuhan ng ating mga kababayan na tagapagnood, taga-subaybay nitong sukatan. Ganun pa rin mga kababayan po natin, sana po matapos na itong pang-aapi, yung mapang-abusong mga nandyan po sa Kongreso at sa kanilang ginagawa po ng mga diversionary tactics, diversionary issues, no? Para sirain, i-destroy itong mga Duterte. Marami po actually yung nadadamay, lalong-lalo na po yung may paninindigan. Kasi pwede naman nilang gawin pwede naman tanggapin yung mga offer, di ba? Para ilaglang na yung mga Duterte, para wala po silang sakit ng ulo. Pero bakit sila nakipaglaban? At ngayon, tingnan mo, nagiging nagkaroon po sila ng kailangan na magsakripisyo, no? Kung tutuusin, kung hindi na kailangan manindigan, pwede naman. Pero sumasaludo nga po tayo, mga kabayan natin, sa mga nagsasakripisyo, no, naninindigan sa tama at alam nila, no, na hindi kaya ng kanilang konsensya na gawin ito. Kaya saludo po tayo, nandiyan po, no. Ang isa po sa nakatikim actually ng mga contempt na yan, at matinding pagigipit ay si Attorney Zulaika Lopez na medyo nagkaroon ng stress. Ngayon naman si Colonel Grijaldo. So nakaraan ikinulong din po nila si General Walquis Villanueva, pero pagbukas ng session ay
ano din po nila, pinalaya din po nila, mga kabayan. So, sana po, pagdating ng eleksyon, no, kita niyo naman kung gaano katalino po yung ibang mga kandidato natin. So, yan po yung ating suportahan. Siyempre, number 1 po, si Atty. Vic Rodriguez. Kaya, suportahan po natin, no, yung lahat na ini-endorso ni Pierre Ate, no, PDP man yan or independent, para magkaroon po tayo ng mga matino na senador sa taong 2025. Yun lang po. At pabalik po tayo mamaya para sa karagdagang sukatan reaction video. Thank you and God bless.